Are you ready? Listen to me. Yang ayudang yan. Kung kaya kong dublihin, tudublihin ko. Yang ayudang yan. Kung kaya ko triplihin, triplihin ko. Tignan natin kung ano yung dahilan niya. Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay, salamat at ang taga-San Pascual may tinatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Kasi marami siya nakukuha eh. Pero tignan nyo, yung mga hindi sumasama sa sorties at hindi malalapit kay Congressman Tambi, Martin Romualdez, hindi siya nabibigyan ng ayuda. May offering nga kay Mayor Magalong, di ba? Na mabibigyan din daw sila ng ayuda. Pero nope. Hindi naman porket ang taga-San Pascual nakataga mga Alex. Hindi naman porket ang taga-San Pascual nakataga ng Tupad. Kayo titigil na magtrabaho? Yan sabi niyo, kayo titigil na magtrabaho, sabi niya. Naganda utang-utang na tayo. Tapos alam din natin, at wag mong lokohin yung mga tao, na yung mga binibigyan nyo, katulad nung Tupad, di ba, walang trabaho yung mga yon. Tapos yung mga nasa crisis situations, pwede rin na nawalan ng trabaho yon, di ba? Ay, subukan na! Subukan lang! Ba't kaya nananalo ito dyan sa San Pascual? Dahil lang sa bigay? Di ba? Naalala ko, attorney, yung diniscuss mo na predatory governance. Well, actually, predatory governance talaga yung ginagawa nilang ganyan. Kaya gustong-gusto nila yung ayuda na yan. Kaya yun yung pinaglalaban nila. Pag hindi kayo nautas ng dilatang mata. Di ba? Ang gusto lamang mangyari ni Beatrix sa tindi ng hirap ng buhay. Ano ba naman? Di ba? Nakita nyo rin kung ano yung kinakapitalize nila dito, tindi ng hirap ng buhay. Kaya ayaw nilang umayos yung buhay nyo. Di ba? Bakit? Kung umayos yung buhay nyo, wala na kayong dahilan para iboto sila. Kasi hindi na kayo aasa doon sa ayuda na pinapamigay nila. Ganun nga yung predatory governance, di ba? You have to stay poor para umasa ka sa gobyerno, para yung gobyerno hindi rin umangat yung antas na ang ibigay dapat sa'yo ay yung mga karapat-dapat na proyekto para guminhawa yung buhay mo. Ang gagawin lang, mga pansamantalang solusyon para taon-taon, bawat eleksyon, iboboto mo sila. Di ba? Yan o. Yung paminsan-minsan 3,000, paminsan-minsan 5,000, kayo'y huminga! Tapos ngayon, mga kabatas natin, kapag ganyan ka mag-speech, hindi mo ba ginagamit yung ayuda na yan sa pangangampanya? Yun na yun nga yung laman ng speech mo. Stay cool in the heat of the game with Rexona Ice Cool. The coolest of all time. Tapos sasabihin nyo, hindi ginagamit sa politika yung ayuda na yan. Sasabihin ni Attorney Claire Castro, maglabas kayo ng ebidensya. O yan o, ebidensya na naman o. Dahil may ayuda na galing sa ating pamahalaan. Tama? Ginagamit. Di ba dapat ang itinatanong Sinabi natin sa naman, kanya at ang ipaliwanag na sa atin? Nasaan ang pondo ng KX noong panahon niya?
Nasaan ang pondo ng tumaat nung panahon niya? Lahat ng aming binanggit, malumang programa, pero ipinagtataka ko, bakit ngayon lang, na Kasi ginagamit nga sa politika. O, punta tayo kay Manny Piñol, mga kabatas natin. Ito yung mas maayos na point of view tungkol sa ayuda. Ayuda. Ano po masasabi niyo dyan sa AKAP, yung mga tupad? We go back to that old saying by Lao Tzu. Teach a man how to, give a man fish today, he will not go hungry for one day. Teach him how to fish, he will not go hungry for a lifetime. Ang problema sa ayuda, number one, our government cannot afford it. Magkano ang utang natin? Beatrix, our government cannot afford it. That's the truth. Tignan nyo itong Marcos government. Isa sa pinakamarami ang utang sa lahat ng presidente na dumaan. Best utangero. We cannot afford it. Kaya lang, ginagamit kasi sa politika, kaya pinipilit. Ngayon, 16.6 trillion. Oh, here we go. Bayaran yun. Tamang segue to. Sige, go. Ang problema natin dyan, sa 16.6 trillion, wala tayong fiscal program to raise funds other than taxes. Correct. Ganyan din ang issue na lalabas doon sa 20 pesos na bigas. Pag inavail yan ng maraming tao, mangungutang ka. Saan ka kukuha ng pondo? Ang dami ng utang nitong administrasyon ni BBM. Paano natin babayaran yun? Paano tayo magkakaroon ng extraordinary means to raise revenue aside from taxes? So, ibig sabihin, namimigay ka ng, nagtatapong ka ng pera, wala ka namang source na halimbawa. Di ba sana kung ginawa na-nationalize yung ating steel industry or yung ating mining industry na gobyerno na nagmimina. Masasabi natin, oy, okay to diyan magagaling yung pera natin dahil gobyerno nagmimina ng ating resources, processing it and selling it so that the government will have income. Ang problema natin kasi, we are a conflicted country. We are a conflicted country. Meron tayong mga national industries, ginawa nating pinrivatize natin. Halimbawa, yung Totoo yun. Yung privatization na rin na yan, ang laki kasi ng kita dyan eh. Alam nyo, walang return talaga ang ayuda. It's been proven time and time again. It will not even help the person economically. What I mean by economically, yung talagang aangat yung kanyang economic status ha. It's just very temporary. Kapag meron lang sa kanya yung pera, doon na lang. Pag na-spend niya na, back na naman sa dating gawi. yung mining industry, yung steel industry. Anong ginawa natin? Nawasak. Now, ang problema natin Steel mining industry, Romualdez. Yan yung negosyo niya, di ba? Oh, alam niyo na. Anong nawasak? Na-privatize, mining industry. ngayon dyan is this. No? Ayuda tayo ng ayuda. Samantalang, maski yung mga tumatanggap ng ayuda, nagsasabi na, Sir, 1 linggo lang, ubos na yan. Oh, totoo. It doesn't even create an impact in their lives. Nagsisinungaling doon si Louis Strong. Yeah. How effective is that in addressing poverty? And the fact that we were not able to reduce poverty. The problem is poverty. Hindi yung pansamantalang raos. Poverty in the whole country over the last 2 decades that we've been giving out money is a proof that ayuda isn't working. It doesn't work, yeah. It doesn't work. It's bleeding the government dry. Correct. It's bleeding the government dry. Ito yung katotohanan. Let's look at the numbers. Let's look at the history. Let's look at its effects.
Hindi yung makapamigay ka lang tapos mag-i-speech siya na hindi na masama na may paminsan-minsan 3,000, 5,000. Masama yun. Alam mo kung bakit? Kasi walang patutunguhan. Nagsasayang tayo ng pera. At ang problema pa dyan, it's not equitable. Mas maganda pa siguro kung ang ginawa nila instead of ayuda, sinubsidize nila yung presyo ng bigas. Then Oh, everybody yan yung ginagawa nila ngayon. Sinasubsidize nila yung presyo ng bigas. eats rice. Then everybody benefits. Yeah. Pero everybody will not benefit. You know why? Because wala pa rin tayong pera. At ang may pera lang ay doon sa Cebu na LGU. Di ba? Tapos habang meron yung rice tarification law, may hirapan pa rin tayo dyan na isubsidize yung bigas totally. Yeah, Pero actually, that's a good point. Ay, lahat makikinabang tayo, lahat ng Of course, lahat tayo kumakain ng kanin, except yung mga... Taga Visayas lang ang makikinabang. Kasi nga, wala rin pera. Ginamit na sa ayuda. Nag-diet sa Ay, kamay. honey. But I think kasi may nakatago din sa ayuda, Sek, eh. Hindi, Politics. yeah, hindi naman kasi din, ideally, sa mga taong katulad mo, you think na they're trying to solve a problem, but they're really not. It's, Yeah, you're being good to them. You're giving them the benefit of the doubt na they're trying to solve the problem, but they're not. They're retaining the problem for them to be able to use it for election purposes. It's their own agenda covered by gusto nilang makatulong. Ay, of course. I have not Pati yung rice, di ba? Hindi nga pinag-isipan eh. seen a more ridiculous logic than those who say that the ayuda daw is welcome by the people. Of course, sino ba pag bibigyan mo ng pera tatanggapin talaga? Kaya nga, sino bang tatanggi naman kasi talaga? Libre yan. Tatanggapin talaga. Pero ang problema natin, is it effective? Is it solving Yeah. poverty? Is it boosting our economic growth? We should be problem solvers. Di ba? Predatory governance. No, it is not. Yeah. And that's the problem. Tsaka, Ang problema kasi, Michael, if I may say this, ang problema actually, the real intent of the ayuda program today is to influence the 2025 elections yep. in preparation for the 2028 presidential elections. That's the truth of the matter. Yep. Correct. Yan naman talaga. Kaya nga yung mga kabataan natin, kailangan yung bumoto. Kasi pag hindi kayo bumoto at lumabas sa May 12, promise ko sa inyo, lahat ng trapo, yun ang may boboto. Bakit? Kasi yung mga nabayaran lang ang pupunta doon. Pag hindi ka bayad, proud kang bumoto. Kaya dapat ikaw yung nangunguna doon sa presinto. Yep. I agree. I concur. Pero, Sek, kasi ang nangyayari is, lagi namin, kahit dito sa community namin, lagi namin sinasabi, hindi ayuda ang kailangan ng mga tao. They need jobs. Kailangan nila trabaho. Bakit di nyo yung ilang billion yung binibigay nyo sa ayuda-ayuda na yan? Ang laki ng pera na binibigay sa ayuda. You can even translate that into classrooms or hospitals. Na talagang maraming matutulungan sa mahabang panahon. Create jobs. Create jobs for these people. Kasi ang nangyayari is, yung mga middle class, yun yung majority Alam ng... nyo, isa pang anggulo dito sa ayuda na yan, di ba? Gusto nyo ba ng spoiled na tao? Hindi, di ba? Walang gusto ng tao na spoiled. Anong ginagawa ng ayuda? Ini-spoil yung mga tao. Ginagawang tamad. Walang abilidad. Doon pa lang, tapos na ulit ang usapan. Di ba?
yung mga taxes, and then syempre of course sa lower class gusto natin tulungan para sila mapunta sa middle class naman, so ngayon matulungan naman nila yung nasa lower class, right? So that's the whole chain. Pero ang problema is pag binigyan mo sila ng ayuda, they don't contribute, they won't contribute. That's the problem. Tapos sila nga yung mga spoiled brat. Pabigat lang. At pampalobo ng utang. Kasi ngayon, you actually demoralizing those people na parang, ayuda, come on, we need jobs. Actually, ang isa sa mga major programs, long-term program ito actually, Michael Marginino, in the province, which I believe would turn the province, if successful with God's grace, would turn the province of North Cotabato into one of the most fiscally strong province. I would like to see Itong that. aming bamboo industry. Okay, yan. Bamboo industry. Panoorin nyo lang yan. Hindi naman kasi naayuda yan eh. Pero to wrap up our discussion on ayuda, walang may papakita. Si Romualdez, si Beatrix, yung mga adik sa ayuda na yan, wala silang may ipapakita na kahit anong datos na may umunlad na kahit isang tao dahil sa ayuda. Because that is not health. That is spoiling a person. Aside from the fact that you are misappropriating funds. Studies show already, even the Philippines is a witness itself. Ayuda tayo ng ayuda ngayon, di ba? Umangat ba tayo o nagkautang lang? Masabi ni Sensei, ang problema, tamad din yung nasa government. Yes. Why? Because ayuda is the all-in solution. Mamigay ka lang ng ayuda, may ginawa ka na. Samantalang, hindi naman yun yung kailangan ng tao. Pero, kung wala kang maisip, kasi bobo ka, napunta ka lang dyan dahil sa dynasty at mura ka ng mura sa radio station mo, mamigay ka na lang ng ayuda. Di ba? Tapos, ano mangyayari sa atin? Baon tayo sa utang.